Magandang gabi kaibigan. Kumusta ang naging takbo ng iyong maghapon? Sana ay nahanap mo na ang iyong pahinga ngayong gabi. Halika. Maupo ka muna rito sa tabi ko. Hayaan nating maglakbay ang iyong diwa sa isang lugar na tahimik at malayo sa ingay. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa paghihintay at pakikinig. Alam mo, minsan, ang mga pinto sa buhay natin ay tila nakasarado. Nakakatakot, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala. Dahil kadalasan, ang susi ay nasa ilalim lang ng ating mga paa. Sige na, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at dahan-dahang ibuga ang pagod. Hayaan mong duyanin ka ng simoy ng hangin. Handa ka na bang makinig sa bulong ng lupa? Dadalo tayo sa isang malawak na tubuhan sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Ang hangin dito ay mainit, may halong amoy ng asukal at tuyong dahon. Shh! Shh! Dinig mo ba ang pagkiskis ng mga dahon ng tubo? Sa gitna ng malawak na bukid na ito, may isang anino. Si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo. Tanda ng matagal na pakikipagbuno sa lupa. Ngunit tingnan mo ang kanyang mga mata. Payapa. Habang ang iba ay umuyukos sa pagod, si Mateo ay nakatingin sa malayo, naghihintay ng tamang panahon para kumatok sa tadhana. Ang kalawakan ng tubuhan ay tila walang katapusan. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, ang mga dahon ng tubo ay matatalim na espada. Hinihiwa ng mga ito ang hangin. Hinihiwa rin ito ang balat ng sinumang mangahas na pumasok ng walang proteksyon. Ito ang lupain ng Hacienda San Gabriel, isang lugar kung saan ang oras ay hindi sinusukat sa mga minutong tumatakbo sa relo. Ang oras dito ay sinusukat sa tindi ng init. Sinusukat ito sa dami ng pawis na tumutulo mula sa noo patungo sa tigang na lupa. At sinusukat ito sa bilang ng mga gapos ng tubo na kailangang pasanin bago lumubog ang araw. Sa gitna ng dagat na ito ng asukal at pagod, naroon si Mateo. Isa siyang binata na ang edad ay hindi nalalayo sa 20. Ngunit ang kanyang mukha ay may bahid na ng luma at mabigat na karanasan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na makinis. Puno na ito ng kalyo, magaspang. Tila ba ang bawat kalyo ay isang maliit na bato na tumigas dahil sa paulit-ulit na paghawak sa itak at asarol. Ang kanyang balat ay kulay ng inihaw na kakao, sunog sa araw, at ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay may taglay na kakaibang kinang. Isang kinang na hindi kayang patayin ng alikabok ng tubuhan. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng pagtatrabaho. Swish, tok, swish, tok. Ang tunog ng itak na tumatama sa katawan ng tubo. Paulit-ulit, ritual ng pagod. Kasabay nito ang mabibigat na hininga ng iba pang mga sakada. Sila ang mga manggagawang dayo na katulad ni Mateo. Nabubuhay sila sa kakarampot na sahod. Umuuwi sila sa mga kubol na gawa sa sawali at nipa. At gumigising sila bago pa man tumilaok ang manok upang ulitin ang parehong sayaw ng paggawa kinabukasan. Isang hapon, habang ang init ay nagsisimula ng humupa, inutusan si Mateo na magdala ng ilang bungkos ng tubo malapit sa malaking bahay, ang Casa Grande. Ito ang tahanan ng pamilya ng asendero. Mataas ang bahay na ito, gawa sa bato at matigas na kahoy. May malalaking bintana na gawa sa kapis. Mula sa malayo, tila ito isang higanteng nagbabantay sa maliliit na langgam sa bukid. Habang naglalakad si Mateo, ang bigat ng tubo sa kanyang balikat ay bumaon sa kanyang buto. Ngunit sanay na siya. Ang hindi niya nakasanayan ay ang tanawin na bumungad sa kanya nang lumapit siya sa bakod ng mansyon. Sa malawak na balkonahe, nakaupo ang isang batang lalaki. Marahil ay kasing edad ni Mateo o mas bata ng kaunti. Nakasuot ito ng puting-puting kamiseta,
Malinis. Walang bahid ng putik o alikabok. Ang buhok nito ay maayos na nakaukit. Nakaupo ito sa isang tumba-tumba habang may hawak na makapal na libro. Sa tabi nito, may isang baso ng malamig na inumin na may yelo. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay dinig na dinig ni Mateo. Kling, kling. Isang tunog ng ginhawa na hindi niya kailanman naranasan. Huminto si Mateo sandali. Ibinaba niya ng dahan-dahan ang kanyang pasan upang ayusin ang pagkakatali. Ngunit ang totoo, nais lang niyang sumulyap. Nakita niya ang batang asendero na nagbabasa ng malakas. Ingles ang salita. Hindi naiintindihan ni Mateo ang lahat. Ngunit alam niyang ito ay wika ng mga mayaman. Wika ng mga may kapangyarihan. Nakita niya kung paano inilipat ng bata ang pahina ng libro. Dahan-dahan, may pag-iingat. Ang mga kamay ng bata ay mapuputi at makikinis. Walang kalyo, walang sugat. Tila ba ang mga kamay na iyon ay ginawa lamang para humawak ng papel at pluma, hindi ng itak at lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi rin ito inggit na nagnanais manakit. Ito ay isang uri ng lungkot. Isang malalim na pagkaunawa sa guhit na naghihiwalay sa kanila. Ang bakod na gawa sa bakal sa pagitan nila ay hindi lamang basta bakod. Ito ay simbolo ng kanilang magkaibang mundo. Ang isa ay ipinanganak upang magbasa sa lilim. Ang isa ay ipinanganak upang yumuko sa init. Mabilis na napansin ng katiwala ang paghinto ni Mateo. "Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan?" Sigaw ng katiwala. Ang boses nito ay parang latigo. "Kilos, baka abutan ka pa ng dilim." Yumuko si Mateo. "Opo, pasensya na po." Mahina niyang sagot. Muli niyang pinasan ang mabigat na bungkos. Tumalikod siya sa Casa Grande. Ngunit ang imahe ng batang nagbabasa, ang puting damit at ang malinis na kamay ay nakaukit na sa kanyang isipan. Habang naglalakad pabalik sa kwartel, napatingin siya sa sarili niyang mga paa. Walang sapin, putikan. Ang mga kuko ay itim dahil sa dumi ng bukid. Ito ba ang kanyang tadhana? Ang maging bahagi na lamang ng lupa na tinatapakan ng iba. Tumating ang gabi. Ang kadiliman ay bumalot sa buong asyenda. Sa loob ng masikip na kwartel, nagsiksikan ang mga pagod na katawan ng mga sakada. Amoy pawis, amoy tabako, amoy lumang damit. Ang hilik ng mga kasamahan niya ay tila isang koro ng mga pagod na makina. Ngunit si Mateo ay hindi makatulog. Ang kanyang isip ay gising na gising. Ang mga mata niya ay nakadilat sa dilim, nakatingin sa butas-butas na atip ng kubo kung saan sumisilip ang ilang piraso ng bituin. Hindi niya kinaya ang init sa loob. Tumayo siya ng dahan-dahan upang hindi magising ang katabing si Tio Kiko. Lumabas siya. Ang hangin sa labas ay mas presko, malamig. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng pilak na liwanag sa paligid. Naglakad si Mateo patungo sa isang maliit na espasyo sa likod ng kwartel. Lupa ito. Walang damo. Puro alikabok. Umupo siya sa lupa. Naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang puwetan. Kumuha siya ng isang maliit na patpat sa tabi. Isang sanga ng tuyong kahoy. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tila ba ito ay isang pluma? Gaya ng hawak ng batang asendero kanina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimulang gumuhit si Mateo sa lupa. Una, gumuhit siya ng isang parisukat. Scritch. Scratch. Ang tunog ng patpat sa lupa ay mahina, ngunit malinaw. Ito ang magiging bahay. Hindi malaki, pero hindi rin kubol. Isang bahay na may matibay na dingding at totoong sahig. Pagkatapos, gumuhit siya ng mga linya sa paligid nito.
Isang bakod. Hindi bakod na bakal gaya ng sa asendero, kundi bakod na gawa sa mga namumulaklak na halaman. Gumamela, santan, bougainvillea. Pagkatapos, gumuhit siya ng mga hilera sa loob ng bakod. Guhit, guhit. Dito, itatanim niya ang sarili niyang mais. Dito naman ang kamatis. Dito ang talong. At sa gilid, isang puno ng mangga na magbibigay ng lilim. Sa kanyang imahinasyon, nakikita niya ang kulay berde ng mga dahon. Naaamoy niya ang bango ng hinog na bunga. Naririnig niya ang lagaslas ng tubig mula sa sarili niyang balon. Napangiti si Mateo. Sa gabing iyon, sa munting espasyong iyon ng alikabok, siya ang may-ari. Siya ang asendero ng kanyang pangarap. Walang sumisigaw. Walang naguutos. Ang tanging batas ay ang kanyang imahinasyon. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, kahit na alam niyang ito ay guhit lamang sa lupa. Ito ang kanyang munting sikreto, isang pahingahan ng kanyang kaluluwa mula sa realidad ng pagiging alipin ng tubuhan. Inaabot siya ng madaling araw sa pagmumuni-muni. Nang marinig niya ang unang tilaok ng manok, tik-tilaok, alam niyang kailangan na niyang bumalik. Kailangan na niyang maghanda para sa panibagong araw ng pagbubuhat at pagyuko. Iniwan niya ang kanyang guhit doon. Isang munting paraiso sa gitna ng alikabok. Ngunit ang umaga ay walang awa. Paglabas ng mga trabahador mula sa kwartel, nagmadali sila patungo sa gripo upang maghilamos. Ang mga paang nagmamadali, mabibigat at walang pakialam ay dumaan sa likod ng kwartel. Bilisan ninyo, nandyan na ang kapatas. Sigaw ng isa. Nakita ni Mateo ang pangyayari. Mula sa kanyang kinatatayuan, parang bumagal ang oras. Ang malaking paa ng isang kasamahan ay tumapak mismo sa gitna ng kanyang iginuhit na bahay. Pogs. Ang isa naman ay sumagasa sa kanyang taniman ng mais. Swiss. Ang alikabok ay tumaas. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang pangarap, ang kanyang munting paraiso ay naglaho. Wala na ang bakod, wala na ang puno ng mangga. Ang natira na lamang ay ang magulo at tinapak-tapak ang lupa. Parang may bumara sa lalamunan ni Mateo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, "Huwag, bahay ko yan." Pero paano niya sasabihin yun? Pagtatawanan lang siya. Sasabihin nilang nababaliw na siya. Isang hamak na sakada, nangangarap ng sariling lupa. Kalokohan. Tumayo siya doon, nakatingin sa nasirang guhit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Nandoon ang galit, nandoon ang lungkot, nandoon ang pagnanais na sumuko. Para saan pa ang mangarap kung sa isang tapak lang ay mawawala ang lahat? Para saan pa ang gumuhit kung buburahin din lang ng realidad? Subalit sa gitna ng kanyang panlulumo, isang alaala ang dahan-dahang umusbong sa kanyang isipan. Bumalik siya sa isang tagpo noong siya ay bata pa. Nasa probinsya sila noon, bago mamatay ang kanyang ama. Nasa loob sila ng kanilang maliit na kusina. Mausok. Ang dingding ay maitim na dahil sa uling. Nakaluhod ang kanyang inay sa harap ng isang lumang altar. Ang liwanag ay nagmumula lamang sa isang upos na kandila. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Pagod din ito, puno ng kulubot. Ang mga kamay ay magaspang din, katulad ng sa kanya ngayon. Umiiyak ang kanyang ina habang nagdarasal. Humihingi ng awa, ng pagkain, ng milagro. Nang matapos itong magdasal, lumingon ito sa batang Mateo na nakadungaw sa pinto. Tinawag siya nito, "Anak." Ang boses ng ina ay mahina, parang bulong ng hangin sa palayan. "Halika rito." Lumapit ang batang Mateo. Hinawakan ng ina ang kanyang mukha. Tinitigan siya nito sa mata. "Tandaan mo ito, anak.
Sabi ng ina. Ang buhay natin ay mahirap. Minsan, parang lahat ng pinto ay nakasarado sa atin. Ang pinto ng ginhawa, ang pinto ng pag-asa. Madalas, nakakandado. Huminto ang ina para ubuhin. Ngunit nagpatuloy din agad. Pero anak, kahit nakasarado ang pinto, huwag na huwag kang titigil sa pagtuktok. Dahil ang Diyos at ang tadhana ay nakikinig sa mga hindi sumusuko. Kung hindi magbukas ang pinto ngayon, kumatok ka uli bukas. At sa susunod na araw, hanggang sa magkalamat ang kahoy, hanggang sa marinig ka, ang mga salitang iyon ay muling umaling-awngaw sa isip ng binatang si Mateo habang nakatayo sa harap ng nasirang guhit sa lupa. Huwag kang titigil sa pagtuktok. Huminga siya ng malalim. Puno ang kanyang baga ng hangin ng umaga. Tumingin siya sa langit. Ang araw ay sumisikat na naman, handang sunugin ang kanyang balat. Ang trabaho ay naghihintay, handang ubusin ang kanyang lakas. Ang kanyang pangarap sa lupa ay burado na, pero hindi siya umiyak, hindi siya nagmura. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang tingin sa nasirang guhit. Pinulot niya ang kanyang sombrero, isinuot ito, at sa kaibuturan ng kanyang puso, kinuha niya ang patpat ng kanyang pag-asa at itinago ito sa isang ligtas na sulok ng kanyang kaluluwa. Buburahin nila ang guhit ko ngayon, bulong niya sa sarili. Pero guguhit ulit ako mamayang gabi. At kung burahin nila uli bukas, guguhit ulit ako sa susunod. Naglakad si Mateo patungo sa hanay ng mga kasamahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit tiyak. Ang kanyang mukha ay tahimik. Walang nakapansin sa nangyari sa kanya. Walang nakakaalam na sa loob ng dibdib ng maitim at payat na sa kadang ito may isang pinto na pilit niyang kinakatok. Tok, tok, tok. Ang tunog ng kanyang puso ay kasabay ng kanyang mga hakbang papunta sa bukid, papunta sa init, papunta sa isa na namang araw ng pagsubok. Ang pinto ay sarado pa rin, matibay, matigas. Ngunit si Mateo, bitbit ang alaala ng dasal ng kanyang ina, ay hindi hihinto. Magsisimula pa lang ang kanyang pagkatok, at ang tunog nito ay magiging kasing ingay at kasing tibay ng kanyang pangarap na hindi kayang ilibing ng alikabok. Lumipas ang panahon ng hindi namamalayan. Ang mga araw ay naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. At ang mga buwan ay dahan-dahang naging mga taon. Sa loob ng panahong iyon, nagbago ang hubog ng katawan ni Mateo. Mas naging matipuno siya. Mas naging sunog ang kanyang balat. Ang dating manipis na bigote ay kumapal na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling pareho. Puno pa rin ito ng isang tahimik na ningas. Isang apoy na hindi kayang patayin ng ulan o ng pagod. Sa ilalim ng sahig ng kanyang tinitirhang kubol, may isang lihim. Isang lumang lata ng biskwit. Kaliwangin na ang takip nito. Ang mga disenyong bulaklak sa gilid ay burado na. Ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ito ang kanyang alkansya, ang kanyang kaban ng yaman. Gabi-gabi, bago siya matulog, may ritual siyang ginagawa. Sisiguraduhin muna niyang tulog na ang kanyang mga kasama. Pakikinggan niya ang kanilang mga hilik. Kapag tiyak na siyang ligtas, dahan-dahan niyang iaangat ang isang piraso ng kawayang sahig. Kukunin niya ang lata at ilalagay niya ang kanyang naipon. Kling, isang tunog. Matinis ngunit masarap sa tenga. Tunog ng barya na tumatama sa iba pang barya. Hindi malaki ang sahod sa asyenda. Sapat lang para hindi mamatay sa gutom. Ngunit si Mateo ay nagpasya. Hindi siya iinom ng alak. Hindi siya maninigarilyo. Hindi siya sasama sa sugalan kapag araw ng linggo.
Ang bawat sentimo na dapat sana ay pambili ng aliw, inihuhulog niya sa lata. Ang bawat kling ay katumbas ng isang patak ng pawis, katumbas ng isang oras ng pagtitiis sa init. Minsan, tinutokso siya ng mga kasama. "Hoy Mateo, grabe ka naman," sigaw ng isang katrabaho habang nagtatagay ng tuba. "Bakit hindi ka uminom kahit isang baso lang? Mamamatay tayong lahat balang araw. Mag-enjoy ka naman." Ngumiti lang si Mateo. Umiling. "Kayo na lang pare, masakit ang ulo ko." Pagsisinungaling iyon. Hindi masakit ang ulo niya. Masakit ang kanyang likod. Masakit ang kanyang mga kamay. Ngunit mas masakit para sa kanya ang isipin na mananatili siya sa ganitong buhay magpakailanman. Kaya pinili niyang maging iba. Pinili niyang maging kuripot sa sarili. Dahil ang bawat bariyang natitipid niya ay isang hakbang palayo sa putikan. Isang gabi, lumapit sa kanya ang kababata niyang si Kiko. Nakaupo si Mateo sa labas. Nakatingin sa buwan nang tumabi ito. May dala itong balutan ng damit. "Aalis na ako, Mateo," bulong ni Kiko. Seryoso ang mukha nito. Wala ang karaniwang tawa. Napalingon si Mateo. "San ka pupunta?" "Sa Maynila," sagot ni Kiko. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pag-asa. Sabi ng pinsan ko, "Maraming trabaho doon, construction, o kaya sa pabrika. Hindi tulad dito na puro putik ang kaharap natin. Sumama ka na sa akin pare. Iwanan na natin ang tubuhan." Natigilan si Mateo. Maynila. Ang lungsod ng mga ilaw. Narinig na niya ang mga kwento. Sabi nila, doon daw, ang pera ay madaling kitain. Hindi ka magiging marungis. Hindi ka bibilad sa araw. Ilang sandali siyang nag-isip. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Tiningnan niya ang madilim na palayan sa harap nila. Kung sasama siya, matatakasan niya ang hirap. Ngunit naalala niya ang kanyang lata sa ilalim ng sahig. Naalala niya ang kanyang pangarap na gumuhit ng sariling hardin sa sariling lupa. Hindi siya taga-lungsod. Siya ay taga-bukid. Ang puso niya ay nakaugat sa lupa, hindi sa semento. "Hindi pare," mahinang sagot ni Mateo. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan. "Dito ako. Dito ang laban ko." Umalis si Kiko noong gabing iyon. Naiwan si Mateo sa dilim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding kalungkutan ng pag-iisa. Nabawasan na naman siya ng karamay. Ang pagtahak sa sariling landas ay sadyang nakakalungkot. Ngunit ng gabing iyon, nang hawakan niya ulit ang kanyang lata, naramdaman niyang bumigat na ito. Puno na. Oras na para kumatok. Kinabukasan, nagsuot si Mateo ng kanyang pinakamagandang damit. Isang polong puti na medyo naninilaw na sa luma at pantalon na plansado ngunit manipis na ang tela sa tuhod. Isinuot niya ang sapatos na minanapan niya sa kanyang ama. Masikip ito sa kanya, ngunit tiniis niya. Binitbit niya ang lata na nakabalot sa lumang dyaryo. Naglakad siya patungo sa bayan. Malayo ang nilakad niya. Ilang kilometro ng alikabok at init. Pagdating sa bayan, nanibago siya. Maingay ang paligid. Ang mga jeep ay nagbubuga ng itim na usok. Brum brum. Ang mga tao ay nagmamadali. Walang pumapansin sa isa't isa. Tumigil si Mateo sa harap ng isang malaking gusali. Bangko. May malaking salamin ng pinto. Malamig ang hangin na lumalabas kapag may nagbubukas. Huminga siya ng malalim. Tok. Tok. Kinatok niya ang sariling kaba sa dibdib. Pumasok siya. Agad siyang sinalubong ng lamig ng aircon. At ng tingin ng gwardiya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tiningnan ang kanyang sapatos na maalikabok.
Tiningnan ang kanyang polong luma. "Anong kailangan mo?" tanong ng gwardiya. Hindi ito galit, pero wala ring galang. "Magtatanong lang po tungkol sa lupa," sagot ni Mateo. Mahina ang boses niya, halos hindi lumabas sa lalamunan. Itinuro siya sa isang mesa. Doon, may isang lalaking nakasalamin. Abala ito sa pagbabasa ng mga papeles. Lumapit si Mateo. Hinintay niyang mapansin siya. Lumipas ang ilang minuto. Hindi tumitingin ang lalaki. Para bang hangin lang si Mateo. Magandang umaga po," bati ni Mateo. Nagaangat ng tingin ang lalaki, walang nangiti. "Ano yun?" Inilapag ni Mateo ang kanyang dalang balutan. Binuksan niya ito at ipinakita ang lumang lata. "Gusto ko po sanang bumili ng lupa. Kahit maliit lang. Ito po ang ipon ko. Baka pwede po akong humiram ng pandagdag. Magsasaka po ako. Masipag po ako." Tiningnan ng lalaki ang lata. Pagkatapos, tiningnan si Mateo. Isang maikling tawa ang lumabas sa bibig ng lalaki. Isang tawa na parang sampal. "Iho," sabi ng lalaki. Ibinalik ang atensyon sa papel. "Hindi kami nagpapahiram sa tulad mo. Wala kang garantiya. Wala kang titulo. Ang pawis at sipag hindi tinatanggap na pambayad dito. Sa bangko, papel ang kailangan, hindi kalyo." Parang binuhusan ng malamig na tubig at si Mateo. Kinuha niya ang kanyang lata. Mabilis. Para bang isang krimen ang pagpapakita nito. "Pasensya na po," bulong niya. Lumabas siya ng bangko. Ang init ng araw sa labas ay tila mas masakit ngayon. Nakakahilo. Hindi siya sumuko agad. Pumunta siya sa isang kilalang nagbebenta ng lupa sa bayan. Isang mestizo na nakatira sa malaking bahay. Kumatok siya sa gate. Tok, tok, tok. Lumabas ang katulong. Sinabi niyang may sadya siya sa amo. Lumabas ang amo. Nakapambahay lang, ngunit halatang mamahalin ang tela. "Lupa?" tanong ng amo. Nakataas ang kilay. "Ang binibenta ko ay para sa subdibisyon. Hindi para taniman ng kamote. At saka, kulang yang dala mo pambayad pa lang sa bakod." Isinara ang gate. Blag. Naiwan si Mateo sa labas. Nakatayo sa kalsada. Ang alikabok mula sa dumaang truck ay bumalot sa kanya. Puting polo niya, ngayon ay kulay abo na. Ang sapatos niya masikip at nananakit. Ang lata ng biskwit sa kanyang kamay, na kanina ay parang kaban ng yaman, ngayon ay parang naging basura. Mabigat. Walang silbi. Naglakad siya pauwi. Mahabang lakaran. Palubog na ang araw nang makarating siya sa hangganan ng tubuhan. Pumasok siya sa kanyang kubol. Wala pang tao. Tahimik. Ibinaba niya ang lata sa sahig. Naupo siya sa isang sulok. Yakap ang kanyang mga tuhod. Dito. Sa dilim ng silid, doon bumigay ang kanyang tapang. Hindi siya sumigaw. Walang malakas na uwa. Ang pag-iyak ng isang lalaking sanay sa hirap ay tahimik. Ang mga luha ay tumulo ng kusa. Mainit na mga butil na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tinatawid ang magaspang niyang balat at pumapatak sa sahig. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Si Kiko ay nasa Maynila na. Ang nanay niya ay wala na. Ang mundo ay parang isang higanting pinto na nakakandado at siya ay isang maliit na insekto na kumakatok sa paanan nito. Bakit? Bulong niya sa kawalan. Bakit bawal mangarap ang mahirap? Bakit bawal kumatok? Ang sakit sa dibdib niya ay parang hinihiwa, parang tubo na pinuputol.
Gusto na niyang itapon ang lata. Gusto na niyang gastusin ang laman nito sa alak. Gusto na niyang maging katulad na lang ng iba. Lasing, walang pangarap, naghihintay na lang ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang hikbi, sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang boses. Hindi ito nanggaling sa labas. Nanggaling ito sa loob ng kanyang alaala. Ang boses ng kanyang inay. Pero ngayon, hindi ito boses na naguutos. Hindi ito boses na matigas. Ito ay boses na parang haplos. Anak, tahan na! Naalala niya ang pakiramdam ng kamay ng ina sa kanyang buhok. Magaspang pero mainit. Kahit nakasarado ang pinto, huwag kang titigil sa pagkatok. Parang narinig niya ang paliwanag ng ina sa kanyang isip. Ang pinto ng tao, minsan ay sarado talaga. Pero ang pinto ng tadhana, hindi yan bubukas sa isang katok lang. Minsan, kailangan mong kumatok hanggang dumugo ang kamao mo. Kasi yan ang sukatan kung gaano mo kagusto ang nasa loob. Pinunasan ni Mateo ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ulit ang lata. Hindi pa ito sapat. Alam na niya ngayon. Ang mundo ay malupit. Ang bangko ay walang puso. Ang mga mayayaman ay walang tenga para sa kanya. Pero nandito pa rin siya. Buhay. May lakas. Lumuhod si Mateo sa sahig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nagdasal para humingi ng pera. Nagdasal siya para humingi ng tibay. Panginoon, bulong niya. Bigyan niyo po ako ng tapang. Kung sarado ang pinto, bigyan niyo ako ng lakas para gumawa ng sarili kong pinto. Tumayo siya. Itinago niya ulit ang lata sa ilalim ng sahig. Ibinalik niya ang kapirasong kawayan. Ang kling ng lata ng lumapag ito ay hindi na tunog ng yaman. Tunog na ito ng pangako. Ang pagtanggi ng mundo ay hindi katapusan. Ito ay hamon. Ngayong gabi, natuto siyang umiyak ng mag-isa. Natuto siyang pulutin ang sarili niyang mga piraso. At sa pagpupulot na iyon, mas tumibay siya. Humiga siya sa kanyang banig. Ang pagod ay humila sa kanya paibaba. Sa labas, ang mga kuliglig ay nagsimula ng kanilang kanta. Kikit! Kikit! Ang pinto ay nakasarado pa rin. Oo, madilim pa rin ang paligid. Ngunit bukas, kakatok ulit siya. Kakatok siya ng mas malakas. Hindi gamit ang barya, kundi gamit ang isang puso na hindi na marunong sumuko. At sa katahimikan ng gabi, ang kanyang pag-asa ay naging isang tahimik na panalangin na yumakap sa kanyang pagtulog. Ang simoy ng hangin ay nagbago. Mula sa malamig na ihip ng Disyembre, naging mainit at tuyo ang hangin ng Marso. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitipid, nagkaroon ng lakas ng loob si Mateo. Kumuha siya ng isang kapirasong lupa. Hindi ito binili. Inuupahan lang niya. Ang may-ari ay isang matandang balo na hindi na kayang magsaka. Ang lupa ay nasa dulo ng baryo. Malayo sa ilog, malayo sa kalsada. Ang tawag ng mga taga roon sa lugar na ito ay lupang sumpa. Sabi nila, matigas ang lupa dito. Bato-bato. Walang tumutubo kundi damo at talahib. Kapag umuulan, nagiging putik na malagkit. Kapag umaraw, nagiging sementong bitak-bitak. Pero para kay Mateo, ito ay paraiso. Sa unang araw niya sa bukid, hinaplos niya ang lupa. Mainit ito. Magaspang. Parang balat ng isang matandang kalabaw. Kinausap niya ito ng pabulong. Magandang umaga. Bati niya sa tigang na lupa. Ako si Mateo. Tayo na ang magkasama ngayon. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Nagsimula ang trabaho.
Kung mahirap ang buhay sa asyenda, mas mahirap ang buhay ng nagsusolo. Walang makina, walang kalabaw. Ang gamit lang niya ay isang lumang asarol at ang sarili niyang mga braso. Tug, tug. Ang tunog ng asarol na tumatama sa matigas na lupa ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Bawat pukpok ay may kasamang pag-iri. Bawat angat ng lupa ay may kasamang pawis. Tinanggal niya ang mga bato. Isa-isa. Ang iba ay kasing laki ng kamao. Ang iba ay kasing laki ng ulo ng tao. Binuhat niya ang mga ito at dinala sa gilid upang gawing pilapil. Ang kanyang mga kamay na dati ng makalyo ay nagkaroon ng mga bagong sugat. Ang kanyang likod ay laging nananakit. Pero sa gabi, kahit pagod na pagod, nakakatulog siya ng mahimbing. Dahil ang pagod na ito ay para sa kanya, hindi para sa iba. Lumipas ang ilang linggo, nagtanim siya ng mais at ilang gulay, sitaw, kalabasa, talong. Araw-araw, nag-iigib siya ng tubig mula sa balon na halos 1 kilometro ang layo. 2 timba ang pasan niya sa pingga. Mabigat. Ang tubig ay tumatapon sa kanyang balikat, humahalo sa kanyang pawis. Ang tunog ng tubig na ibinubuhos sa uhaw na lupa ay musika sa kanyang pandinig. Parang pagpapatulog ng bata. Ininom ng lupa ang tubig ng mabilis at dumating ang himala. Isang umaga, may nakita siyang kulay berde. Maliit, munggo ang laki. Sumilip ito mula sa kulay tsokolating lupa. Isang usbong. Buhay. Lumuhod si Mateo. Halos idikit niya ang mukha sa lupa. Ngumiti siya. Salamat, bulong niya. Salamat at nagising ka. Ito ang simula ng pag-asa. Ang mga usbong ay naging dahon. Ang mga dahon ay naging tangkay. Ang bukid na dati ay kulay abo at patay, ngayon ay may bahid na ng lunti. Tuwing hapon, pagkatapos magdilig, nauupo si Mateo sa pilapil. Pinapanood niya ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin. Para silang mga anak na kumakaway sa kanya. Lalaki kayo, pangako niya. Magiging malusog kayo. Ngunit ang kalikasan ay may sariling batas. Isang batas na walang awa sa mga nangangarap. Unang dumating ang mga ibon. Mga maya. Libo-libo sila. Bumaba sila mula sa langit na parang isang maitim na ulap. Tweet, tweet, tweet. Maingay sila. Gutom. Tumakbo si Mateo sa gitna ng bukid. Sumigaw siya. Pumalakpak. Kumuha siya ng mga lata at pinagpukpok. Klang. Klang. Lumipad ang mga ibon, pero bumabalik din agad kapag tumalikod siya. Kinain nila ang mga murang buto. Tinuka ang mga bagong sibol na bunga. Maghapon siyang nagbantay. Halos hindi kumain. Sa gabi, gumawa siya ng tao-tauhan mula sa lumang damit. Pero matalino ang mga ibon. Dumadapo pa sila sa balikat ng tao-tauhan. Nang makaalis ang mga ibon, may natira pa naman. May pag-asa pa, ngunit sumunod ang init. Isang matinding tag-init ang dumating. Ang araw ay naging kaaway. Walang ulan sa loob ng 2 buwan. Ang balon sa malayo ay natuyo. Naging putik na lang ang ilalim. Naglakad si Mateo ng mas malayo pa para maghanap ng tubig. Kahit sa sapa na halos tuyo na rin. Kinalor niya ang natitirang tubig. Ang kanyang mga halaman ay nagsimulang yumuko. Ang mga dahon na dating masigla ay naging kulay kalawang. Malutong. Kapag hinawakan mo, madudurog. Gabi-gabi, kinakausap niya ang mga ito. Kapit lang, uulan din, huwag kayong bibitaw, pero hindi umulan. At ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang gawa ng kalikasan,
kundi ang gawa ng tao. Isang gabi, nakahanap si Mateo ng isang maliit na daluyan ng irigasyon mula sa bundok. Hinukay niya ito ng mag-isa. Gumawa siya ng kanal papunta sa kanyang bukid. Tuwang-tuwa siya. Sa wakas, may tubig. Natulog siya ng mahimbing. Iniisip na sa paggising niya, basa na ang lupa. Pagkagising niya, tumakbo siya sa bukid. Tuyot. Tuyot pa rin ang kanal. Wala ni isang patak. Sinundan niya ang linya ng kanal pabalik sa itaas. At doon, nakita niya ang dahilan. May nagtambak ng bato at lupa sa daluyan. Hinarangan ng tubig. Inilihis ito papunta sa kabilang asyenda. Sa malaking bukid ng mayayaman, nakatayo si Mateo sa harap ng harang. Ang tubig ay masayang umaagos papunta sa kabila, papunta sa mga tubuhan na hindi naman nauuhaw. Samantalang ang kanyang maliit na bukid ay humihinga ng huli. Gusto niyang gibain ang harang. Gusto niyang magalit. Pero nakita niya ang gwardya ng asyenda na may hawak na baril sa di kalayuan. Nakatingin ito sa kanya, nakangisi, wala siyang nagawa. Bumalik siya sa kanyang bukid. Bagsak ang balikat. Tiningnan niya ang kanyang mga tanim. Patay na ang karamihan. Ang mga natitira ay naghihingalo. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Mateo ang pinakamahapdi na trabaho ng isang magsasaka. Ang ilibing ang sarili niyang tanim. Pinunot niya ang mga tuyong tangkay. Krak, krak. Ang tunog ng pagkabali ay parang tunog ng buto. Inipon niya ang mga ito sa isang tumpok. Sinindihan habang pinapanood niyang maging abo ang kanyang pinaghirapan. Dumaan ang kalesa ng dati niyang amo, ang asendero. Huminto ito sandali. Tiningnan ng asendero ang usok. Tiningnan ang maitim na mukha ni Mateo. Sabi ko naman sa'yo, Mateo, wika ng asendero. Ang boses nito ay hindi galit, kundi puno ng mapang-uyam na awa. Ang lupa ay para sa marunong. Ang tulad mo, ipinanganak para sumunod sa utos, hindi para mag-utos sa lupa. Bumalik ka na sa amin. May trabaho pa para sa'yo. Umalis ang kalesa. Ang alikabok na iniwan nito ay humalo sa usok ng sinusunog na pangarap. Naiwan si Mateo mag-isa. Pumasok siya sa kanyang maliit na kubol sa gitna ng bukid. Madilim. Walang hangin. Naupo siya sa sahig na kawayan. Ang amoy ng usok ay nakakapit sa kanyang balat. Ito na ba yun? Ito na ba ang dulo? Ang bangko, tinanggihan siya. Ang kalikasan, tinalikuran siya. Ang kapwa-tao, ninakawan siya. Ang lupa, namatay sa mga kamay niya. Wala akong kwenta. Bulong niya. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga palad. Ang mga palad na puno ng sugat at kalyo. Walang saysay ang mga sugat na ito. Walang saysay ang pagod. Sa katahimikan ng hapong iyon, habang palubog ang araw, naramdaman ni Mateo ang bigat ng mundo. Parang gusto na niyang humiga at hindi na bumangon. Gusto na niyang tanggapin ang sinabi ng asendero na siya ay isang alipin lamang, ngunit sa gitna ng kanyang pagsuko, sa ilalim ng bigat ng kanyang dibdib, may isang alaala na muling kumatok, ang boses ng kanyang inay. Noong una, tinuruan siya nito mangarap. Noong pangalawa, inalo siya nito, tahan na. Ngayon, ang boses ay iba. Mahina ito, pero matigas. Parang ugat ng nara, kahit nakasarado ang pinto. Huwag kang titigil sa pagkatok. Parang narinig niya ang dugtong. Anak, ang tunay na magsasaka ay hindi yung nakakaani ng marami. Ang tunay na magsasaka ay yung nagtatanim ulit kahit nasalantan na.
Ang pinto ay hindi nagbubukas sa umiiyak. Nagbubukas ito sa nananatiling nakatayo. Inalis ni Mateo ang mga kamay sa mukha. Tumingin siya sa labas ng bintana. Gabi na. Ang abo ng kanyang sinunog na tanim ay nandoon pa rin. Isang itim na mantsa sa lupa. Masakit tingnan, pero huminga siya ng malalim. Tumayo siya. Kumuha siya ng tubig at uminom. Hinugasan niya ang kanyang mukha. Inalis ang uling at luha. Hindi siya babalik sa asyenda. Hindi. Maaaring patay na ang mga tanim niya ngayon. Maaaring ninakaw ang tubig niya ngayon. Pero ang lupa ay nandoon pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nandoon pa rin. At hanggat may lupa at may kamay, may pag-asa. Lumabas siya ng kubo. Umupo siya sa hagdan. Tumingala siya sa mga bituin. Tahimik ang gabi. Walang hangin. Patawad. Bulong niya sa lupa. Patawad kung hindi ko kayo na ipagtanggol. Hinawakan niya ang haligi ng kanyang kubo. Mahigpit, pero babawi ako. Dugtong niya. Hindi pa tayo tapos. Ang sakit ay nandoon pa rin. Oo. Malalim. Pero ang sakit na ito ay hindi nakamatayan. Ito ay naging pataba. Isang mapait na pataba na magpapalakas sa susunod niyang itatanim. Sa dilim ng gabi, si Mateo ay hindi na lang basta isang nangangarap. Siya ay isa ng mandirigma ng lupa. Sugatan, talunan, pero gising. At handang maghintay sa susunod na pagsikat ng araw. Ang katahimikan ng bukid ay yumakap sa kanya. Tila isang lumang kumot na nagbibigay ng pahinga sa isang pagod na kaluluwa. Ang hangin ay nagbago ng ihip. Mula sa mainit at maalikabok na simoy ng tag-araw, ngayon ay may dala na itong amoy ng basang lupa. Amoy ng paparating na ulan. Iniwan na ni Mateo ang bukid na kanyang inupahan. Ang bukid na naging libingan ng kanyang unang pangarap. Wala siyang dinala kundi ang kanyang lumang gamit at ang natitirang laman ng kanyang lata. Naglakad siya patungo sa pinakadulong bahagi ng baryo. Sa lugar na tinatawag ng mga matatanda na lupang bato. Ito ay isang piraso ng lupa na nasa gilid ng isang tuyong sapa. Walang may gusto rito. Puno ito ng malalaking bato. Ang damo ay matatalas. Ang lupa ay matigas at may halong buhangin. Sabi ng iba, isinumpa daw ang lugar na ito. Walang tumutubo kundi dawag. Walang umaani kundi pagod. Ngunit nang tumayo si Mateo sa gitna nito, wala siyang naramdamang takot. Wala siyang naramdamang sumpa. Ang naramdaman niya ay katahimikan. Dito, bulong niya, dito tayo magsisimula. Pinili niya ang karapatan sa lupa sa halagang halos pamigay. Ang may-ari ay natuwa pa nga na may kumuha nito. Para sa kanila, basura ang lupang ito. Pero para kay Mateo, ito ay isang blangkong papel. Nagsimula ang kanyang bagong laban. Kung dati ay nakikipagbuno siya sa kakulangan ng tubig, ngayon ay nakikipagbuno siya sa tigas ng bato. Klang! Tumama ang dulo ng kanyang bareta sa isang malaking bato. Maugong. Masakit sa palad. Sinubukan niyang buhati ng bato. Mabigat. Parang nakadikit na ito sa pusod ng mundo. Umigting ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang pawis ay tumulo sa kanyang mata. Mahapdi. Buong maghapon siyang nagbungkal, naghakot, nagtambak. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng bagong mga paltos sa ibabaw ng mga lumang kalyo. Ang bawat galaw ay isang pakikidigma. Gusto niyang pilitin ang lupa na sumunod sa kanya. Gusto niyang alisin ang lahat ng bato para maging pino ang taniman. Sa ika-4 na hapon ng kanyang paggawa, may napansin siyang nakamasid. Sa ilalim ng isang puno ng akasya sa di kalayuan, may isang matandang lalaki.
Nakaupo ito sa likod ng isang kalabaw na nanginginain ng damo. Kulubot na ang mukha ng matanda. Ang buhok ay kasing puti ng bulak. May suot itong salakot na sira na ang gilid. Si Tata Goryo, ang pinakamatandang magsasakata sa baryo. Sabi nila, nakakausap daw nito ang hangin. Hindi nagsalita ang matanda. Pinapanood lang nito si Mateo. Pinapanood nito kung paano galit na hinahampas ni Mateo ang lupa. Kung paano nito pilit na binubuhat ang mga batong hindi naman kaya. Lumapit si Mateo para magbigay galang. Nagpunas siya ng pawis. Magandang hapon po, Tata. Bati niya, hinihingal pa siya. Tumingin lang si Tata Goryo. Ang mga mata nito ay malabo na, pero parang nakikita ang loob ni Mateo. Galit ka ba sa lupa, iho? Tanong ng matanda. Mahina ang boses. Parang kaluskos ng tuyong dahon. Natigilan si Mateo. Po? Hindi po. Gusto ko lang po linisin ang daming bato sa gabal. Umiling ang matanda. Bumaba ito sa kalabaw ng dahan-dahan. Lumapit ito sa isang tumpok ng bato na inipon ni Mateo. Hinawakan nito ang isang bato. Hinaplos na parang ulo ng pusa. Ang bato ay hindi sa gabal, sabi ni Tata Goryo. Ang bato ay buto ng lupa. Kung aalisin mo lahat, lalambot masyado. Kapag dumating ang baha, aanurin ang tanim mo. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi niya maintindihan. Sa mga libro, sa mga naririnig niya sa asyenda, ang magandang bukid ay dapat malinis, pino. Pero Tata, paano ako magtatanim dito? Tanong niya. Itinuro niya ang mabatong paligid. Puro bato. Walang lulusutan ng ugat. Tumungin si Tata Goryo sa langit. Tiningnan ng mga ulap na nagiging kulay abo. Huwag mong labanan, sabi ng matanda. Ang lupa ay parang tao. Kapag pinilit mo, naninigas. Kapag sinaktan mo, lumalaban. Pakinggan mo ang gusto niya. Itinuro ng matanda ang dis ng lupa. Nakikita mo yan? Pababa ang lupa papunta sa sapa. Kapag umulan, tatakbo ang tubig. Mabilis. Kung pino ang lupa mo, tangay lahat. Ubos ang yaman mo. Tumingin si Tata Goryo kay Mateo. Seryoso. Gamitin mo ang bato. Huwag mong itapon. Iayos mo sila. Gumawa ka ng hagdan. Ang bato ang pipigil sa lupa. Ang bato ang iinom sa init para hindi matuyo ang ugat. Ang lupa ay nagsasalita ng tahimik. Iho, kailangan mo lang makinig. Pagkasabi nun, sumakay ulit ang matanda sa kanyang kalabaw. At dahan-dahan silang umalis. Naiwan si Mateo na nakatayo. Hawak ang kanyang bareta. Pakinggan mo ang gusto niya. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Mateo. Iniisip niya ang sinabi ng matanda. Lumabas siya ng kanyang kubol. Umupo siya sa gitna ng mabatong bukid. Ipinikit niya ang kanyang mata. Pinakinggan niya ang hangin. Whoosh! Umiikot ang hangin sa mga bato. Pinakinggan niya ang lupa. Tahimik. Pero sa ilalim ng katahimikan, parang may pulso. Dahan-dahan, naintindihan niya. Kinabukasan, iba na ang kilos ni Mateo. Wala na ang galit sa kanyang mga hampas. Wala na ang pagmamadali. Sa halip na alisin ang mga bato, inayos niya ang mga ito. Binuhat niya ang mga malalaking bato at inilagay sa gilid ng dalisdis. Pinagpatong-patong niya ang mga ito. Maingat. Parang nagbubuo ng puzzle. Gumawa siya ng maliliit na pilapil na bato. Pog. Klak. Ang mga maliliit na bato naman ay iniwan niya sa paligid ng mga butas na pagtatamnan niya. Naging proteksyon ito
Tumagal ang trabaho ng ilang linggo. Ang kanyang likod ay masakit pa rin, pero ang kanyang puso ay magaan. Para siyang nakikipag-usap sa lupa. "Dito ka," bulong niya habang naglalagay ng bato. "Dito ka para hindi ka anurin." At habang ginagawa niya ito, napansin niya ang pagbabago. Ang lupa sa likod ng mga batong pilapil ay naging matatag. Nakaipon ito ng mga tuyong dahon na nabulok at naging pataba. Ang dating tigang na lupa ay nagkaroon ng kulay. Naging maitim-itim. Naging mataba. Nagtanim siya ulit. Hindi marami. Ilang puno lang ng sitaw, ilang puno ng kamatis. At sa gitna, isang punla ng mangga. Kakaiba ang pakiramdam ngayon. Hindi siya nagtatanim para yumaman. Hindi siya nagtatanim para may mapatunayan sa asendero. Nagtatanim siya dahil ito ang tamang gawin. Dahil naging kaibigan na niya ang lupa at dumating ang gabi ng paghuhukom, ang langit ay nagdilim ng husto. Ang mga ulap ay mabibigat at kulay uling. Ang hangin ay huminto. Ang mga ibon ay nagsitago. Bumuhos ang ulan. Hindi ito mahina. Ito ay malakas na ulan. Bogs! Bogs! Ang patak ay parang mga bato mula sa langit. Ang hangin ay humampas. Whoosh! Nasa loob si Mateo ng kanyang kubol. Naririnig niya ang galit ng bagyo. Tumutulo ang atip ng kanyang kubo. Tik! Tik! Kinabahan siya. Naalala niya ang nangyari sa dati niyang taniman. Ang baha. Ang pagkasira. Gusto niyang lumabas para tingnan. Pero masyadong madilim at mapanganib. Wala siyang nagawa kundi maghintay. At magdasal. "Kayo na po ang bahala." Pulong niya sa dilim. Magdamag na umulan. Parang nilalabhan ang mundo. Parang hinuhugasan ang lahat ng alikabok at sakit ng nakaraan. Si Mateo ay nakaupo lang sa sulok. Yakap ang kanyang tuhod. Nakikinig sa dagundong ng kulog. Nang tumigil ang ulan, madaling araw na. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Ang hangin ay malamig at presko. Lumabas si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Natatakot siyang makita ang sira na naman niyang pangarap. Pero paglabas niya, napahinto siya. Ang bukid ay basa. Maputik. Pero nandoon pa rin. Ang mga batong pilapil na ginawa niya ay nakatayo ng matatag. Hinarang ng mga ito ang mabilis na agos ng tubig. Sa halip na tangayin ang lupa, ang tubig ay naipon sa likod ng mga bato. Dahan-dahan itong nanuot sa ilalim. Ininom ng lupa ang baha. Ang mga tanim niya nakatayo. Basa, oo. Medyo magulo ang mga dahon, oo. Pero buhay. Walang naanod. Walang nasira. Ang mga bato na dati niyang kinasusuklaman, ang mga bato na akala niya ay sumpa, ang siya palang nagligtas sa kanya. Lumakad si Mateo sa gitna ng basang bukid. Ang putik ay dumikit sa kanyang mga paa. Malamig. Malambot. Nakita niya si Tata Goryo na naglalakad sa di kalayuan. Tinitingnan ng matanda ang bukid. Tumangulang ito kay Mateo. Isang maliit na tango ng pagkilala. Isang tango na nagsasabing, "Ngayon, naiintindihan mo na." Napaluhod si Mateo sa lupa. Hindi dahil sa pagod kundi dahil sa pasasalamat. Hinawakan niya ang isang basang bato. "Salamat," bulong niya. Ang lupa na tinawag nilang isinumpa ay nagbigay sa kanya ng pinakamalaking regalo. Hindi ginto, hindi pilak, kundi ang karunungan ng pagtanggap. Ang karunungan na ang bawat bagay, kahit gaano katigas o kapangit, ay may silbi kung marunong kang makinig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na hindi na siya nag-iisa.
Kasama niya ang hangin, kasama niya ang bato, kasama niya ang alaala ng kanyang inay, at kasama niya ang lupa na ngayon ay humihinga ng payapa sa ilalim ng kanyang mga palad. Ang pinto na matagal niyang kinakatok ay hindi pala gawa sa kahoy. Ito ay gawa sa pag-unawa, at ngayon, dahan-dahan na itong bumubukas. Lumipas ang panahon ng tahimik at dahan-dahan. Ang mga buwan ng pag-aantay ay natapos na. Ang hangin na dati ay may dalang amoy ng alikabok at ulan, ngayon ay iba na ang dala. Matamis, mabango. Ito ang amoy ng tagumpay na hindi isinisigaw. Ito ang amoy ng ani. Sa lupang bato, ang lugar na dating tinatawanan ng lahat, may nagbago. Ang mga batong inayos ni Mateo ay naging matibay na pundasyon. Ang lupa sa likod nito ay naging itim at mataba. At sa gitna ng dating tigang na burol, nakatayo ang mga puno ng mangga. Ang mga sanga nito ay nakayuko. Hindi dahil sa hapis, kundi dahil sa bigat ng bunga. Kulay ginto ang mga bunga. Siksik, makinis ang balat. Kapag tinamaan ng sikat ng araw, para itong mga ilaw na nakasabit sa puno. Sa ilalim naman, ang mga tanim na gulay ay hitik din. Ang mga sitaw ay mahahaba at lunti. Ang mga kalabasa ay malalaki at mabibigat. Nakaupo sa lupa na parang mga hari. Maaga pa lang, gising na si Mateo. Hindi siya ginising ng tilaok ng manok. Ginising siya ng kagalakan sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng kubo bit-bit ang kanyang lumang basket. Ang kaing. Ito rin ang basket na ginamit niya noong siya ay nagtatrabaho pa sa asyenda. Dati, pinupuno niya ito para sa iba. Ngayon, pupunuin niya ito para sa sarili. Lumapit siya sa pinakamalaking puno ng mangga. Hinawakan niya ang isang bunga. Mainit-init pa ito. Ramdam niya ang pulso ng puno sa kanyang palad. Crack! Ang tunog ng pagpitas ay mahina. Isang simpleng tunog ng paghihiwalay ng bunga mula sa sanga. Pero para kay Mateo, ito ang pinakamagandang musika. Inilagay niya ang mangga sa basket ng dahan-dahan. Parang naglalapag ng sanggol. Crack! Crack! Isa pa. At isa pa. Napuno ang basket. Ang amoy ng hinog na mangga ay bumalot sa kanya. Amoy ng asukal at sikat ng araw. Pinuhat ni Mateo ang kaing. Mabigat. Masakit sa balikat. Pero ang sakit na ito ay hindi na gaya ng dati. Ang bigat na ito ay hindi parusa. Ito ay gantimpala. Naglakad siya pababa ng burol, patungo sa bayan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nagmamadali dahil sa takot sa kapatas. Ang kanyang mga hakbang ay may ritmo ng kapayapaan. Nadaanan niya ang mga kapitbahay na naglalabas din ng kanilang ani. "Uy Mateo, ang ganda ng ani mo ah." Bati ng isang matanda. Ngumiti lang si Mateo. Tumango. "Salamat po, biyaya ng lupa." Pagdating sa palengke, humanap siya ng maliit na pwesto. Wala siyang pambayad sa magandang pwesto sa gitna. Doon lang siya sa gilid. Naglatag siya ng sako. Inayos niya ang kanyang mga mangga. Pinunasan ng bawat isa ng malinis na basahan hanggang sa kumintab. Ang palengke ay maingay. Sigawan, tawaran, suki. Dito, mura lang. Si Mateo ay tahimik lang. Hindi siya sumisigaw. Nakaupo lang siya sa tapat ng kanyang mga gintong bunga. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at peklat ay nakapatong sa kanyang tuhod. May lumapit na isang ginang. May kasama itong bata. "Magkano ang mangga?" tanong ng ginang. Sinabi ni Mateo ang presyo. Hindi mahal, pero hindi rin barat. Presyong may dignidad. Hinawakan ng ginang ang mangga. Inamoy. Nanlaki ang mata nito.
Ang bango, parang pulot, bumili ang ginang. 1 kilo, 2 kilo, nang matikman ng mga tao ang ani ni Mateo, kumalat ang balita. Ang kanyang mangga ay hindi lang matamis. Iba ang lasa. May lasa itong lupa, ulan at tiyaga. Hindi ito lasang gamot o pampataba. Lasa itong tunay na pagkain. Bago magtanghali, ubos na ang tinda ni Mateo. Hawak niya ang pera sa kanyang palad. Mga papel na gusot at ilang barya. Kling. Hindi ito sapat para maging mayaman. Hindi siya makakabili ng mansyon. Pero sapat ito para sa bigas. Sapat para sa bagong binhi. At sapat para sa isang simpleng pangarap habang nagliligpit siya ng kanyang sako. Naramdaman niya na may nakatayo sa kanyang likuran. Lumingon siya, ang dating asendero. Ang may-ari ng malawak na tubuhan kung saan siya dating alipin. Matanda na rin ito. Mas maputi na ang buhok. May hawak na baston. Nakatingin ito sa walang lamang kaing ni Mateo. Kinabahan si Mateo ng kaunti. Naalala niya ang sakit ng nakaraan, ang pangungutya pero hindi nagsalita ang asendero ng masama. Lumapit ito ng kaunti. Tiningnan ang huling piraso ng mangga na itinabi ni Mateo para sa kanyang sarili. Sa lupang bato galing yan, tanong ng asendero. Ang boses nito ay mababa, seryoso. Opo, sagot ni Mateo. Nakataas ang noo. Hindi mayabang pero hindi na rin nakayuko. Tumango ang asendero. Mabagal. Tumingin ito sa mga mata ni Mateo. Sa mga matang dati ay puno ng takot, na ngayon ay puno na ng liwanag. Mahusay, maikling sabi ng asendero. Inangat ng asendero ang kanyang sombrero ng bahagya. Isang munting galaw. Halos hindi mapansin. Pero para sa isang hamak na sakada, ang galaw na iyon ay parang pagsuko ng isang general. Ito ay pagkilala, pagrespeto. Tumalikod na ang asendero at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang baston sa semento ay humina. Tok, tok, tok. Naiwan si Mateo na nakatayo. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Ang pakiramdam na siya ay walang halaga ay tuluyan ng naglaho. Tinanggay na ito ng hangin. Bago umuwi, dumaan si Mateo sa simbahan. Tahimik sa loob. Ang amoy ng kandila at insenso ay nakapagpapakalma. Lumapit siya sa istante ng mga kandila. Kumuha siya ng isa. Hindi ang pinakamahal, yung tama lang. Sinisindihan niya ito. Fuwis. Ang apoy ay sumayaw. Maliit na liwanag, kulay kahel. Tinitigan ni Mateo ang apoy. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang mukha ng kanyang inay. Inay, pulong niya. Bukas na po ang pinto. Naalala niya ang lahat. Ang pagguhit sa alikabok, ang lata ng biskwit, ang pagtanggi ng bangko, ang pagkasunog ng tanim, ang pagbubuhat ng bato. Ang bawat katok na ginawa niya sa pinto ng tadhana ay hindi na sayang. Ang bawat sugat sa kanyang kamay ay naging susi. Lumabas siya ng simbahan habang palubog na ang araw. Ang langit ay kulay ube at dalandan. Ang takip silim ay yumakap sa bayan. Naglakad siya pabalik sa kanyang bukid. Sa lupang bato, pagdating niya doon, umupo siya sa isa sa mga batong pilapil na ginawa niya. Ang batong inupuan niya ay mainit pa dahil sa sikat ng araw. Hinaplos niya ang lupa sa kanyang paanan. Tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig ay nagsisimula na naman sa kanilang orkestra. Kikit,
hikit. Ang hangin ay humahaplos ang mga dahon ng mangga. Swiss, wala siyang mansyon. Ang bahay niya ay kubo pa rin. Ang damit niya ay luma pa rin. Pero sa gabing ito, si Mateo ang pinakamayamang tao sa mundo. Dahil hawak niya ang kanyang sariling oras. Hawak niya ang kanyang sariling kapayapaan. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng asyenda ay kumukurap-kurap. Hindi na siya naiinggit. Wala na ang kirot. Narinig niya muli ang boses ng kanyang ina sa ihip ng hangin. Pero ngayon, hindi na ito utos. Hindi na ito paalala. Ito ay isa ng masayang pagbati. Kahit nakasarado ang pinto, huwag kang titigil sa pagkatok. Napangiti si Mateo. Isang nangiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Minsan, ang pinto ay hindi nagbubukas para papasukin tayo sa paraiso. Minsan, ang pinto ay nagbubukas para palabasin tayo sa ating takot. At sa labas, doon natin malalaman na ang paraiso ay hindi hinahanap. Ito ay itinatayo. Bato sa bato, buto sa buto, dasal sa dasal. Humiga si Mateo sa damuhan. Tumingala siya sa mga bituin. Ang mga bituin ay parang mga butas sa atip ng langit kung saan sumisilip ang liwanag ng Diyos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pagod ay nandoon, pero ito ay masarap na pagod. Pagod ng isang taong nakatapos ng karera. Bukas, magtatanim ulit siya. Bukas, magbubuhat ulit siya. Pero ngayong gabi, siya ay magpapahinga dahil sa wakas ang kumakatok ay pinagbuksan na at ang katahimikan ng gabi ay naging isang malambot na unan kung saan ang kanyang mga pangarap ay payapang nahimbing. Lumipas ang mga taon sa lupang bato. Ang mga puno ng mangga ay lalo pang yumabong. Ang kanilang mga sanga ay tila mga brasong nakabukas sa langit. Si Mateo, na ngayon ay maputi na ang buhok, ay madalas pa ring nakaupo sa ilalim ng mga ito. Hindi na siya kumakatok sa pinto ng tadhana. Siya na ngayon ang nagbubukas ng pinto para sa iba, para sa mga napagod, para sa mga nawalan ng pag-asa, at para sa mga naniniwalang ang tigang na lupa ay wala ng silbi. Ang buhay, kaibigan, ay parang lupa. Minsan, ito ay matigas. Minsan, ito ay mabato. Ngunit kung pakikinggan mo ito ng may pagmamahal, ito ay mamumunga. Ang susi ay ang hindi pagsuko sa pagkatok. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap. Salamat kaibigan sa iyong pagsama sa amin sa gabing ito. Salamat sa pakikinig sa kwento ng isang simpleng magsasaka at ng kanyang matibay na puso. Sa susunod, may bagong kwento tayong bubuksan. Isang kwentong magdadala muli sa atin sa payapang pangarap. Pahinga na kaibigan. Hayaan mong ang kapayapaan ang yumakap sa iyong pagtulog. Magandang gabi. Hanggang sa muli.